May mga lalaking tahimik, hindi sweet, hindi nagpaparamdam, hindi rin nagyayaya, pero hindi rin nawawala. At ang tanong ng babae palagi, anong intention mo sa akin? Pero ang mas mahalagang tanong para sa lalaki, bakit ko nga ba pinipiling hindi magpakita ng motibo? Hindi lahat ng lalaking walang motibo ay duwag. Hindi rin lahat ay player. May ilan dyan na sadyang alam lang ang halaga ng katahimikan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mystery ng lalaking di nagpapakita ng motibo sa babae. Hindi para manipulahin ang babae, hindi para manglaro, kundi para maintindihan mo bilang lalaki kung kailan ito dignidad at kailan ito sariling kapahamakan. Kung lalaking ayaw maging desperado pero ayaw rin maging invisible, para sa'yo ito. Bakit may lalaking pinipiling wag magpakita ng motibo? Unang-una linawin natin. Ang hindi pagpapakita ng motibo ay desisyon, hindi aksidente. May mga lalaking tahimik dahil wala silang direksyon sa buhay. Pero may mga lalaking tahimik dahil kontrolado nila ang sarili nila. At malaking pagkakaiba yon. May lalaking hindi nagpapakita ng motibo dahil alam niya na kapag masyado kang mabilis magbigay ng emosyon, madalas bumababa ang respeto. Hindi dahil sa laro, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa realidad ng attraction. Ang lalaking may direksyon sa buhay, may trabaho, may disiplina, may prinsipyo, hindi minamadali ang babae, hindi siya naghahabol, hindi rin siya nagmamakaawa ng atensyon, at kadalasan, ang ganitong lalaki, mas pinipiling obserbahan muna. Pinapanood niya kung paano ka magsalita, kung paano ka rumespeto, kung paano ka humawak ng boundaries. Hindi siya tahimik dahil wala siyang gusto. Tahimik siya dahil pinipili niyang maging kalmado kaysa maging impulsive. Ang Stoic reason, kontrol sa sarili hindi sa babae. Sa Stoicism may isang malinaw na prinsipyo. Kontrolin mo lang ang kaya mong kontrolin. At ang emosyon ng babae, hindi mo iyon kontrolado. Kaya ang lalaking may Stoic mindset, hindi nagpapakita agad ng motibo dahil ayaw niyang itali ang emosyon niya sa reaksyon ng babae. Hindi siya aasa sa scene, sa reply time, sa mood ng kausap. Ayaw niyang maging alipin ng validation. Mas pipiliin niyang manatiling buo kahit anong mangyari. Kung magustuhan siya, okay. Kung hindi, okay rin. At dito nagkakamali ang ibang lalaki. Akala nila ang hindi pagpapakita ng motibo ay manipulation. Hindi. Sa tamang anyo, ito ay self-respect. Hindi mo kailangang ipagsigawan ang intensyon mo para lang maramdaman mong may halaga ka. Pero heto ang delikado, kapag sobra ang katahimikan. Ngayon, maging totoo tayo. Hindi lahat ng lalaking di nagpapakita ng motibo ay mature. May mga lalaking gumagamit nito bilang excuse. Excuse para hindi mag-commit. Excuse para iwasan ang responsibility. Excuse para manatiling safe. At dito nagiging problema. Kapag sobrang tagal mong tahimik, ang babae mag-a-adjust. Hindi siya maghihintay habang buhay. Hindi siya manghuhula. Kapag walang malinaw na direksyon, marami ang babae na aakalain. Wala ka talagang balak. At kapag umalis siya, doon ka biglang magsisisi. Ang Stoic ay hindi duwag. Ang Stoic ay marunong magdesisyon sa tamang oras. Paano ito binabasa ng babae? Mahalaga too, bro. Kapag ang lalaki ay hindi nagpapakita ng motibo, iba-iba ang interpretasyon ng babae. Una, hindi niya ako gusto. Pangalawa, may iba siyang kausap. Pangatlo, emotionally unavailable siya. At minsan, interesting siya, bakit kaya ganun? Kung emotionally mature ang babae, kaya niyang i-handle ang ambiguity. Pero kung insecure siya, ang katahimikan mo ay magiging trigger. Hindi mo kontrolado kung paano niya ito babasahin. Ang kontrolado mo lang ay kung malinaw ka sa sarili mo. Kapag ang katahimikan mo ay nagiging test, may mga lalaking tahimik, hindi dahil kalmado sila, kundi dahil sinusubukan nila ang babae. Hindi nila aaminin, pero sa loob nila may ganitong tanong. Kung di ako magparamdam, hahabulin kaya niya ako. Kung di ako magpakita ng motibo, mag-i-invest kaya siya. Hanggang saan kaya siya tatagal? Dito nagsisimula ang problema. Kapag ginamit mo ang katahimikan bilang test, automatic naglalagay ka ng power imbalance. Hindi na kayo nag-uusap bilang dalawang taong may respeto sa isa't isa, kundi bilang dalawang taong may iniisip na galaw. At karamihan sa lalaking gumagawa nito, akala nila strategic sila.
Pero ang totoo, insecure sila. Takot silang maging vulnerable. Takot silang magkamali. Takot silang mawala ng upper hand. At ang masakit dito bro, ang babaeng emotionally healthy, hindi sasali sa ganyang laro. Hindi siya makikipagpaligsahan sa katahimikan. Hindi siya maghahabol para patunayan ang halaga niya. Kapag naramdaman niyang parang exam ang interaction, lalayo siya. Hindi dahil hindi kanya gusto, kundi dahil ayaw niyang maging project. Kapag ang katahimikan ay nagmumula sa kalinawan, ngayon baliktarin natin, may mga lalaking tahimik, hindi para mag-test, kundi dahil malinaw sila sa sarili nila. Alam nila kung nasaan sila sa buhay. Alam nila kung ano ang kaya nilang ibigay, at mas importante, alam nila kung ano ang hindi pa nila kayang panindigan. Ang ganitong lalaki, hindi basta-basta naglalagay ng motibo dahil alam niyang ang motibo ay responsibilidad. Hindi lang ito salita, ito ay pangakong may kasamang aksyon. Kaya pinipili niyang manahimik muna, kilalanin ang babae sa iba't ibang sitwasyon. Paano siya mag-react kapag hindi nasusunod ang gusto niya? Paano siya makipag-usap kapag may conflict? Paano siya rumispeto kapag hindi siya ang sentro? Hindi dahil mapaglaro ang lalaki, kundi dahil ayaw niyang magkamali ng papasukang mundo. Ito ang tahimik na lakas na bihira mong makita. Pero kapag sumobra, nagiging self-sabotage at dito na pumapasok ang masakit na katotohanan. May mga lalaking tama sana ang intensyon pero nasira dahil sa sobrang pagpigil. Matagal na nilang gusto ang babae. May chemistry, may connection, may consistency pero pinili pa rin nilang huwag magsalita. Hindi dahil hindi sila handa, kundi dahil natatakot silang masira ang imahe nilang kalmado. Bro, pakinggan mo to. Ang stoicism ay hindi pagtatago. Ang stoicism ay hindi pag-iwas sa desisyon. Kung handa ka na at patuloy ka pa ring tahimik, ikaw na mismo ang humaharang sa sarili mo at habang ikaw ay nag-iisip, ang oras ay gumagalaw. Ang babae nag-a-adjust. Naglalagay ng label sa'yo sa isip niya. Mabait siya pero wala siyang balak. Safe siya pero hindi exciting. Okay siya pero hanggang dito lang. At kapag nandyan na ang label na yan, kahit magpakita ka pa ng motibo, huli na minsan, ang tamang timing ng clarity, hindi mo kailangang biglen. Hindi mo rin kailangang patagalin. May tamang oras ang clarity. Kapag may consistency na sa usapan, kapag may mutual respect, kapag ramdam mong hindi ka na lang option, sa puntong yon, ang malinaw na intensyon ay hindi nakakabawas ng value. Sa totoo lang, lalo ka pang nagiging attractive. Dahil bihira ang lalaking kayang magsabi ng gusto niya nang hindi nakakapit sa sagot. Walang pilit, walang drama, walang expectation. Isang kalmadong direksyon lang. Kung magwo-work, good. Kung hindi, buo ka pa rin. As yan ang klase ng lalaki na hindi natatakot mawalan dahil alam niyang kaya niyang bumuo ulit. Ang huling paalala para sa mga lalaki. Kung ikaw ang lalaking nanonood nito ngayon, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Tahimik ka ba dahil buo ka o tahimik ka dahil takot ka? Magkaiba yon. Ang unang klase ng katahimikan, may bigat, may direksyon, may respeto. Ang pangalawa, minapanskalos, may kaba, may pag-iwas, may pagsisisi sa huli. Hindi mo kailangang maging maingay, pero hindi mo rin kailangang maging multo. Ang tunay na lakas ng lalaki ay nasa kakayahang pumili kung kailan mananahimik at kung kailan kikilos. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin hindi kayong lalaking trip lang ang usapan. Isa ka sa mga lalaking gustong umintindi, hindi lang mangakit. Kung gusto mo ng mas maraming content tungkol sa stoicism, nature ng babae, at kung paano maging lalaking kalmado pero may direksyon, i-like mo ang video, mag-subscribe ka sa channel, at i-comment mo kung anong bahagi ang pinakanatamaan ka. Hindi lahat ng lalaki kayang magpigil. Mas kaunti ang kayang magpigil ng tama. At kung gusto mong matutunan yon, nandito lang tayo. Kita tayo sa susunod, bro.